Yan. So sa ano, sa totoong pag-repair niyan, sisend ko sa GC nyo to. Sa inyo na lang din yan. Sa inyo rin sa GC. Ito, kung bakit dalawang gauge ang ginagamit ko, kahit na flammable yan o non-flammable, dalawang gauge talaga gagamitin natin. Pero, huwag nyo patatakbuhin. Kasi ang ano natin, ang gauge natin ay mahinang klase, hindi siya pang flammable. So, ginamit lang natin ay yung non-flammable kasi ang freon natin is R22. Ngayon, mapapansin nyo, pagka to walang leak at perfecto yung pagkakahinang nyo, hindi nyo gagamitin to, walang leak ha, makikita nyo to, ito, di ba nasa 70? Okay. 70 plus. 70. So, dapat, pagka yan walang leak, yan, yung arrowhead na yan, tatakbo yan, doon mismo sa 120. Ito yung sa pinakasagad, sa 250. Sasagad yan. Ngayon, ang ginamit ko, dalawa. Kasi yan talaga yung standard na ginagamit talaga sa refrigeration law. Gagamitin natin yung blue, saka yung red. Ngayon dito, yung ibang technician, pag ganyan ang ginamit lang, doon muna tayo sa isa, sa blue. Yan lang gagamitin nyo, yung blue. Ang ibang technician hindi alam yan. Sabihin, ay may freon pa. May freon pa siya. So hindi niya alam, kulang na yan. Pag sinaksakan mo naman ng low side, ng gauge, makikita mo yan dito kasi ang standard niyan, pag non-running, is 140 to 150. Ito, sagad yan. Sasagad yan. Non-running yun, sir. Oo, non-running. So pagka ito, nasa 140 yan, o 150, o 145, isabihin yan, yung freon mo, okay pa. Goods yun, goods. Oo. Kahit anong freon yan, sir? Oo, kahit anong freon. Depende yung sa freon pala. Depende yun. Ngayon, yung iba naman, pinapatakbo kung talagang mayroon pa siyang freon, patatakbuhin. Kasi yun lang gamit, yung kulay blue. Ang nangyayari, doon mo lang makikita kung kulang ang freon dahil pinapatakbo mo. Eh, paano kung sabihin ko sa inyo na huwag mong patakbuhin para malaman ko kung kulang ang freon o hindi. Sasabihin ng iba, pwede ba yun? Kasi iba kasi wala pang aral masyado. So ngayon, ayan, magkakarga tayo ng freon, pero ang karga natin dito is 150, 145. Dito, ito, sasagad lang yan, wala kang mababasa rito sa blue. Kasi gagamitin natin parehas. Ngayon, ito, yung unit na to, parehas siya nakasaksak sa low side, saka sa high side. Ngayon, ang lumabas, kulang ang freon niya. Ilan lang yan, sir? Ayan, oh. Wala nga sa 100, oh. 70 ulaw. Ngayon, alam nyo na, ha? Yes, sir. Pagka non-running, hindi nyo gagamitin to, yan, oh, nasa 70 lang. Kasi pagka non-running, sinaksakan mo, non-running, ito, halos sasagad yan dun. So, wala siyang leak. So, yan yung pag-aaral natin dito. Lahat, i-analyze natin kung bakit ganun. Bali, sir, saan tayo magkakarga, sir? Sa low o sa high po? Sa low side. Kaya lang, hindi natin kakargahan to. Kasi nga, meron ng leak ito. So, hahanapin natin yung leak. So, yun, yung freon nito, alisin natin, tapos yung kakargahan natin ng nitro. Para malaman kung asan yung leak. Kung dito ba nagkaroon ng leak ulit, kasi dito may butas. Diyan dati. O ito lang mismo. Pag ito, pwede itong palitan. Pwedeng palitan ng pito, pwedeng palitan ng access valve na bago. So, yan ang mangyayari dyan. Sir, alam ba wala pa yung ganito? Na access valve? Kailangan tatanggalin mo yan. Gagawa ka talaga? Oo, gagawa ka kailangan, yan. sir, dalawa talaga, sir. Dalawa palagi yan. Palagi. Kasi iba sir ginagawa, di ba? Isa lang. Isa lang. Ginagawa. Para makita natin yung combination ng dalawa pagka yan pinatakbo. Pero pagka flammable, wag mong gamitin na to. Okay? Kasi wala ka namang gauge sa pang-flammable na R32 eh. Hindi kakayanin to. Unang-una ang hose natin, kung yun yung makikita yan, may mga marking. Ayan o, 500 PSI. 500 lang yan. Tapos siya makikita mo rito R12. Tapos yan ito R22. 502. Ayan o, 502. Yan lang yung gamit dyan. Ngayon maghahanap ka ng gauge na pang R32 o 410A o R600. Hahanap ka nito. Yung R600 may nabibili niyan sa mga Amazon, kulay itim na to. Itim, tapos yung blue, meron din red, kaya lang makapal. Hindi ganito kanipis. Makapal na siya. So, ayan ha. Yes, sir.
Mag-a-assemble na kayo niya, huwag yung tupiin. Ilabas nyo lang ng konti. Yan. Labas nyo lang ng konti. Yan. Tapos yan, sige, iligtis ninyo. Yun, gilid. Yan. Yan, ganyan. Ganyan lang. Sa cleaning, ganyan din ang forma. Oh, inaangat yan. Oh, wala na yan. Hindi naman kailangan paklasin Oh. talaga. Kasi niya inuugot tong... Oh, ginamitan ng lay yan eh. Yan ang naubos oh. Ay, yung sinasabi mo sir, yung chemical. Oh, chemical. Bawal yan. Hindi maganda lay. Oh, lulusawin yan. Inabag. Oh. Kasi yung baba kasi yan nabababad sa lay eh, yung tubig. Kaya naging ganyan yun. Oh. Yung baba talaga unang lulusawin dyan. Pabagahin nyo muna ha. Pabagahin muna yung tubo bago pahid. Nahalataan to ah. Gabi yata to. Pabagahin nyo muna ha. Pabaga muna. Nanginginig ka. Uy, pasmado! Nakakami na to. Ayun na, gabi. Nahalataan to ah. Gabi-gabi yata to ah. Okay na yung talong. Pagka nagbaga pa. Wala pa. Oh, wala pang baga pa na eh. Lagi nalulusaw nyo. Nalulusaw talaga yan. Ganyan talaga yan. Tandaan nyo ha, hindi kayo pwede maglinang na may laman na chemical ang loob ng unit. Dikit mo yung ano, Silverad. Doon matutunan na. Wala mo. Kung kayo maglinang na may laman na chemical ang unit ha. Parang wala yata yung butas ah. Dito sa taas pa. Bigas pa. Huwag mo na ilikot. Ito, sliding mo na. Ganda yung kuhin lang ha. Baka pagkapinatan ka. Maniligat sa'yo. Yan. Ayun na oh. Ayun na pre, dikit mo na pre oh. Nagbababa na oh. So matanggal yan. Dito mo ng flies. Ayun na, dumidikit na talo. Dito sa likod ng butas, hindi dyan. Saan ba yung butas niya? Dito yata yung butas niya sa ilalim eh. Hindi sa ibabaw eh. Wala dyan sa ibabaw eh. Sa ilalim mga taton. Kailangan mali. Andito sa likod yung butas. Wala dyan. Awa ka na kaya. Safety first, safety. Sabi nga ni Sir, safety first. Hindi, natutulong na to. Baka may butas pa rin yan. Hindi, pwede yan. Oo, pwede na. Next. Sunod na. Wala na. Sunod yung mechanical sa loob. May compressor mo dito. Kapal kasi kung ano yun. Paper. Parang dito yata yung butas eh. Ganun ba rin oh? Ginginig. Mapasa nyo sa, sa group. Okay? Kasi hindi ako makapag-video doon ako nag-demo. O yan. So, ikita lang natin yung konti. Yung 1/4 yan, napin natin yun. 1/4 ang swaging. So, nito, ang standard, itong lalim na to. Hanggang dito sa dulo. Sagad. Ngayon, papalo natin yan dyan. So, huwag nyo ilalagay sa ano ha. Huwag natin, hindi to yung access valve. Tubo pa lang. Kasi lalagay nyo dyan, pukpok, o kaya dito, pukpok. Bawal. Kailangan bubuhatin nyo. 1, 2, 3. Paulit-ulit lang. Hanggang sa bumaon. Pagbaon, mas masarap. Pag bumaon na, daan na. So, kada pupok, ikot. Okay?
kailangan maluwag. O, yan. Ayun na, pero virgin ano na, tapos na. Tapos na. Virgin na na. Virgin na siya. Bumuka na. Tumugo ito rin. Nalili. Bumuko yung daliri. Nalipit pala. Napukpok. So, yan. Switching sa flaring tools. So, yan. So, yung dulo, kailangan bukan ng konti. Eh, pagka yung pinasok yan doon, medyo maluwag siya. Dalawa yun, sir. Oh, kaya nawa yan. So, maluwag siya. Maluwag ng konti para yung hinang, yung nalulusaw na tingga, papasok dito ng konti sa gilid. Sa loob. Hindi yun masikip, ha? Kasi pagka medyo masikip, wala. Dahil ang compressor natin ay malakas ang pump niyan. So, yun hininang mo dito, magkukuro ng crack yun. Dahil yung loob, hindi mo na lagyan ng silverad yan. So, ganun lang. Sige, umpisahan nyo na. So, ito na. Okay, papalitan natin yung kasi Patubig. yan. Nilagay sa tubig. Hindi naman natin sa tubig. Tandang lang. Tapos sa over lang. Masyado malakas. Malakas. Ayos naman ganyan kalakas, sir? Kagala na natin yan. O, tama na. Lakas na masyado. Diyan mo na. Meron talaga.